Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02 pagkaga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, pagbaba kan inflation rate, padagos asin nagpapatutuo na kontrolado ang presyo kan mga barakalon, sabi ni Speaker Romualdez. Pakayo pa kan mga barata sa lado lokal, Vice President Sara Duterte nagpahayag na kinakaipuan na managut and administrasyon sa pagkakaaresto kay dating President Rodrigo Duterte. Palasyo kan Malacanang nagpaayag sa publiko na maging mapagmatsyag sa paparani ng pirilian sa aldaw kan Lunes. Iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, dredging reclamation na activities sa Philippine waters padagos na pinagpapaimbestigaran ni President Bongbong Marcos. Illegal peace pin na pagsasadiri kan na mga Chinese sinalakay kan na NBI. Investigasyon kan ombudsman sa pagdakop kay Duterte pig question ni Remulla kan DOJ. 139 nga items kan mga ebidensya sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte ipinasa na kan ICC prosecutor. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indocabos. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kinauwan ni na-advise kan Palasyo kan Malacanang ang publiko na maging mabusisi asin na mapagmatiyag sa tao kan nagdadangadang o paraninang eleksyon sa nasyon sa maabot na aldaw kan na Lunes. Piga inkaminar ni Presidential Communication Office Undersecretary of Palace Press Officer Claire Castro ang mga ini na mag-iwas na masangkot sa content kan mga individuals na nagpapakuriyat kan mga pinag-aapod na fake news. Ang pintuan kan gobyerno andai mas sayuma asin na daiman maulang sa anuman ang mga kritisismo sa godigwa nin basihan sigun ki Castro.
pinag-ingkaminar man ni Castro ang publiko na mag-iwas na magdalan kan content na kritikal sa lado kan gobyerno asin mga mayo nin basihan puwera kaya diniscourage kaniya ang keyboard warriors na nagpapakuriyat kan mga pinag-apod na mga fake news gikan sa pagbibinta kan nasyon dai ibintaan na nasyon sa paagiman kan pagiging keyboard warriors asin ang sulaminting maging trabaho o goal iyon na maggibo kan mga fake news sigunyan sa pahayag ni Castro na inot kani pinagdeklarakan Malacañang na special non-working holiday an May 12, 2025 o aldaw kang perilian. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinapabawi ngunyan ni Senate President Francis Chis Escudero sa Land Transportation Office LTO ang lisensya kan kamote driver asin motorista na sangkot sa anuman na road rage asin man sa mga vehicular crashes bilang pagdidisiplina sa payag tinawando ni Escudero na grabe nang nakakaigwa ni pagandal ang kadakol na mga content sa parte mismo kan social media manungod man sa road rage asin aksidente na imbis ini ang makakuanin adal nagiging paluwas pa na ini ang kangingisihan para masiguro na ligtas ang tinampo laban sa mga araw kaning mga motorista. Dapat bawiun tulos ang sa ina mga lisensya asin dai pagsuspindihon sigun paman ki leader kan Senado na si Escudero. Bilang responsableng tsuper, ikinakamundo ni Escudero na panginot na problema sa parte mismo kan na tinampo sa Pilipinas ang kawaranin disiplina sa tinampo kan mga tsuper. Sinabi kan veteranong mambabatas na bakong bastante ang 90 dias na suspension na ipinapataw kan LTO bilang digdi. Iyo mismo ang pinalidad laban sa mga mararaot na mga ugali kan mga motorista. Kapag mayo nin disiplina ang motorista, dapat lang subot tanggalan nin lisensya, sabihan ni Escudero. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagsugo ng unya ni President Ferdinand Marcos Jr. ang busising investigasyon kasumpay kan dredging asin na reclamation activity sa Philippine waters. Ini matapos man na ibulgar kan National Intelligence Coordinating Agency o NICA na baybay gikan sa coastal areas kan Pilipinas ginagamit na reclamation activities kan China sa West Philippine Sea WPS. Matapos na makaresibinin impormasyon manong digdi, sinugo na ni President Bongbong Marcos na magkaigwa nin bosising pag-imbestigar madapit sa nasambit ng bagay asin ngunyan ongoing ang girigibong investigasyon and sinasabi ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro mapadapit man sa nasambit ng bagay sa mga reporters duman sa Palasyo kan Malacañang and pagkakaigwa kan pinal na pag-iimbestiga o konklusyon mapadapit digdi gigibuhon na tulos-tulos iyan sa kasuguan kan Presidente ka Nasyon sa kahaputan kung papanaguton kan gobyerno asin man ang mga local government unit LGU para sa quarrying operation sa coastal area. Pinagpahig ni Castro na depende ini sa resulta kan busising investigasyon. Sigun pa man sa report sa presente, nag-iimbestigar ngunyan ang NICA ang reclamation asin man dredging activities kan mga Chinese company sa katubigan kan Pilipinas kabali na ang Manila Bay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan
sa Lado National. Pinagpahig unyan kan Palasyo kan Malacanang na importante ang courses for literacy and internet and computer knowledge program kan Department of Information and Communication Technology DICT sa pagpoproducer kan na henerasyon kan mga Pinoy na teka sabi and the future ready. Ini matapos na i-welcome ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Clara Castro ang good news na ini matapos na i-turn over ang 75 mga laptop sa duwang community colleges sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ang Project Click and DICT iyan bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na siguraduhon na mayo ni na mawawalat na mga Pilipino mantang pinagre-resibi ka nasyon ang digital transformation sa irarong kamba flagship program Click kan DICT nakaresibi ni na 50 laptop units ang Governor Mariano E. Villapuerte Community College GMBCC sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur mantang Anbao Community College BCC man nakaresibi nin 25 units sa press briefing sa Malacanang. Pinagpaig ni Castro na ang programa kan DICT ano beto iyon na ipromote ang digital access bilang panginot na karapatan asin bakong sarong pribiliyo. Pinaglalauman na makakatabang ang mga laptop na ini sa mga estudyante, mga paratokdo asin non-teaching personnel na maging local government workers para digdi makanood na maging innovative asin magkaiguan ng mga bagong oportunidad. Sabi pa man niya ni Secretary Castro, ninuli kan enhance access sa digital resources. Pinaglalauman na makakailing ng mga improve connectivity, mas matibay na academic outcomes asin sa rong inherasyon na teka sabi asin na future ready na mga Pilipino, sabi pa man kan Palasyo kang Malacanang. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado National, pinag-question ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang gobyerno o ang paagi kan Ombudsman na imbestigaran na kasumpay kan pag-aresto sa paglipat kay dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa International Criminal Court sa parte mismo kan the Netherlands. Pinagpahayag kan sekretaryo na bakung malinaw ang lakdang unyan kan ombudsman, ninulitan na wara na ang pagbilog kan pinagapod na fact findings na nagsasagibo kan inisyal na investigasyon asin may pinaglatag na rules of investigation. Seringman, siniguro pa man ni Remulla na preparado ba na magsampa ng counter affidavit para digdi simbagon ang mga akusasyon sa sainda. Magigirumduman na inirekomenda ni Senador Amy Marcos na imbestigahan kan ombudsman ang mga opisyal kan gobyerno na posibleng pagbalga sa grave misconduct, usurpation of judicial function asin na arbitrary detention. Ninuli man ka na pagkakaaresto kay Duterte. Nanindugan man si Remulla na mayo nin pinagbalgang lay ang mga opisyal kan gobyerno sa pagdakop asin pagpadara sa dating presidente sa International Criminal Court. Siniguro kan sekretaryo na digdi si Simbagonia ang kada issue na idinadaklag basado sa lekan sa iyang pinaggibo. Question man ni Remulla ang timing na pinagsampa na reklamo sa ombudsman. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa Lado National. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado National, patunay na kontrolado kan gobyerno ang presyo kan panginot na mga barakalon sa pagbaba kan inflation rate sa 1.4%. Iyan basado yan sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Basado kay Romualdez, ang 1.4% inflation rate sa bulan kan Abril ang sarong
konkretong patunay na ang mga lakdang kan gobyerno namamati asin may tunay na epekto. Pigpahayag ni Romaldis na ana pagbaba kan inflation rate may nakalaan sa bulan ana resulta kan mga lakdang kan gobyerno na parikasun ana pag-abot kan mas mga baratong pagkakan sa merkado. Binuksan ang mga oportunidad para man sa negosyo asin man sa pangangapital asin tinabangan ang mga saradit na mga negosyante siring man ang mga trabador. Tiwala si Romaldis na padagos ang pagbaba kan inflation sa mga masunod na mga bulan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, nagpasa nin 139 items of evidence and prosecution sa kasong crimes against humanity laban man kay dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa International Criminal Court o ICC. Sa dokumentong may pitsa Mayo 5 ipinasa ni ICC Prosecutor Karim Khan ang 139 items of evidence na kung saan pig-organisa sa apat na disclosure package sa IC Pre-Trial Chamber 1 o Chamber 1. Ang mga package ang may level na contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor, as in murder under barangay clearance operation sa termino kani bilang presidente. Sangunya, nasa kustodiya pa kan ICC si Duterte duman sa parte mismo kan Netherlands para manda ato bangon ang mga reklamo laban sa war on drugs kan sa iyang administrasyon. Magigirumduman, sinabi ni Kanda na preparado ninda o ipigpreparar ninda anda duwang saksi 16 na oras na audio-video files asin nasa 9,000 na pahina kan mga dokumento para man sa confirmation of charges. Kasumpay kani pigsayuban kan ICC Pre-Trial Chamber ana apelasyon kan kampo ni Duterte na i-excuse ang duwang judge gikan sa ruling sa jurisdiction kana tribunal sa iyang kasong crimes against humanity. Ta iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Niyugyug nin magnitude na 5.4 na linog ang northern Samar kasod mang aldaw kan Miyerkules basado sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang linog tuminama alas 12:41 nin paghapon kasudma. Ang epicenter kani na i-record gikan na Harani sa munisipalidad kan na Mapanas. Tectonic in origin. Ang linog asin may distansyang rarom na 10 kilometros. Namatian ang intensity 2 kan linog duman sa parte mismo kan Palapag. Mayo man na pinaglalauman na distroso alagad posibleng magkaigwa nin mga aftershock. Iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Nagpahayag nin pagkakalarma ang civil society organization sa panginginot kan NGO Forum asin man ADB kasabay kan pinagapod na 58th annual meeting of the Asian Development Bank sa padagos na suporta kan ADB sa parte mismo kanda pagpapasenso kanda sa tuyang nasyon. Ninoli digdi nangapudan anda purum kaibanan ang grassroots communities, labor movements, indigenous right defenders, gender justice advocates, asin man environmental campaigners. Sering man EDB natapuson kani ang legacy of destruction asin magbagunin mga polisiya sa tao kan climate rhetoric. Padagos subuotan EDB sa parte mismo kanda sa indang liderato sa fossil fuels asin mga proyekto na nagraraot sa parte mismo kan komunidad asin man nagtutumak kan fundamental
rights kan mga negosyante o kan mga namamanuan. Sa datos, naggastos ang EDB ni naabuton sa 4.7 billion sa gas financing matapos ang adopsyon Paris Agreement. Mantang paragos na nangakong pundo nin renewable energy asin maabot ang net zero emission pag-abot kan 2015. Subuot doble standard na ini asin nagpapahiling kana sala na aksyon kan EDB sa energy investment sa enterong riyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naglangkaw ang total outstanding debt o pagkakautang kan gobyerno sa bulan kan Marso. Mantang ang external borrowings ang buminaba. Ipinag-report kan Bureau of the Treasury kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules o kasudma. Ang utang kan Pilipinas ang nag-ulanto ni naabuton sa 0.31% month of month na nag-aabot sa 16.68 trilyones pesos. Katumbas ini kan pinagsasabing 11.38 trilyon na domestic debt asin nagsasairarom ni naabuton sa 1.39% kan paglangkaw kan utang, mantang nasa 5.30 trilyon pesos man ang foreign debt sa pagtatapos kan bulan kan Marso o pagbaba ni naabuton sa 1.92%. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, buminaba ang bilang kan mga Pilipino na may trabaho o kabuhayan ni naabuto na sa 1 milyon. Yan sa datos kan bulan kan Marso. Ininuliman kan paragos na pagbaba kan mga nagtatrabaho sa lado kan sektor kan agrikultura, maging sa election related ban o hiring kan mga ahensya kan gobyerno. Basado sa National Statistic asin PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang mga may trabahong mga individual edad 15 palangkaw buminaba nin 1.13 milyones o aabuton sa 48.02 milyon gikan sa 49.15 milyon sa ikatulong bulan kan 2024. Month of month nagbaba man ana may trabaho asin kabuhayan nin aabuton sa 1.13 milyones gikan sa 49.15 milyon kan Pebrero 2025. Sabi ni Mapa, duwang dalagan kan pagbaba kan employed individuals iyo ana agriculture arenman o asinman, forestry, sharingman, public administration and defense, compulsory society security sector o sektor partikular na nailingkan sinambit ng ahensya ang pagbaba sa lado kan agriculture asin na forestry sektor ni naabuton sa 609,000 na mga trabador, mantang nakapagtalaman nin pagbaba nin mga trabador na abuton sa 3,900 o 394,000 na yaon man sa partikan public administration asin man defense compulsory social security sector. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kunyan kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nag-apila kunyan ang Civil Service Commission sa mga Pilipino na gamiton an sa indang karapatan na magbuto sa aldaw kan perilian sa iduluwas na minsay kan komisyon. Pinag-iing kaminar kani ang mga Pilipino na magpartisipar sa gigibon na election process asin maging aktibo sa pagpili kan mga masudod na leader digdi sa Pilipinas. Pinag-iing kaminar kan komisyon ang publiko na sundon
ang tamang buting prosedur para masiguro na marhay matuninong ana papaabuton na midterm election sa aldaw kan Lunes. Tinawan na doon kan CEC ang mga senior citizen, person with disabilities, asin ang mga badus na digdi amayan ang pagpasiring sa mga presento ninuli kan na pinagtutugutan sinda na makapagbuto pon alas 5 nin pagkaaga sa aldaw kan Pirilian. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagsibak na sa pwesto ni Philippine National Police sa PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil ang duwang pulis na namatahan asin na nagkuriyat sa video na subuot sa pangkukulog ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sigun sa pamayukan pulisya, 4 na uniform personnel ang sangkot sa nasambit ng insidente. 2 gikan sa saindang lado, mantang 2 man ang nagigikan sa Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP. Ang mga sangkot na mga pulis anday mga autorisado na nagsagibo kan pinagaapod na moonlighting. Paliwanag ni Marbil, nagsurrender na kan sa indang mga service firearms ang duwang pulis asin maging ang mga identification card kan mga ini ang sinasabing isinuko na sa party mismo kan PNP asin nag-awol na ang nasambit ng duwang pulis. Tinawan doon ni Marbil na ang mga sangkot na mga pulis iyo nagsagibo kan pinagaapod na moonlighting asin maging an sa indang mga commanders ninuli kan sinasabi na pangungonsenti sa gibukan na sambit ng pulis. Magigirumduman na dai ini an inot na bisis na nagtanggal sa serbisyo an PNP ninuli kan pagpapasunod asin paghihigpit sa pagdidisiplina kontra sa mga nagigibo kan pinagaapod na moonlighting. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, mayo pagiraray na pipili ang mga cardinals na bagong Santo Papa sa inot na aldaw na pinagibukan sa indang conclave buting kasudma. Maabot sa 3 oras na ginibo ang pagpuon kan burutuhan sa Sistine Chapel asin inabangan ang nasambit ng pagpili kan bilog na kinaban asin pagluwas kan puting aso sa may parte kan chimney kan chapel bandang alas 9 nin pagkabanggikan na subanggidwan sa Vatican. Alagad pagkatapos kan 3 oras na nagluwas ang itom na aso na nangangahulugan na mayo pang bagong napipiling Santo Papa. Base naman sa pagkarkulukan mga Italian na pulis, aabuton asin ini pinagkakarkulong 30,000 na mga katao ang nagalata sa luwas kan bagong o sa pagluwas kan bagong Santo Papa. An iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, maray na aga uyang unyanan detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang modernisasyon kan Naga City Public Market pinagpapaymutikan niyan kan pamayukan na merkado publiko digdi sa laog kan siyudad Canaga sa pagpuon kaya kan nasambit ng ginibong anibersaryo kan Naga City Public Market saro sa napagkaurulayan
iyo ana mapadapit man sa modernisasyon kan merkado publiko kan syudad kan Naga. Alagad sigun kay Market Superintendent Ramon Florendo kan Naga City Market Enterprise and Promotion Office, mayo subuot modernisasyon na mangyayari sa laog mismo kan merkado publiko, kundi ang kinakaipuan kani iyo na magkaigwas sa naman na nin rehabilitasyon na araman na subuot kan mipo kung ano ang mga dapat na ipasairarom sa rehabilitasyon kan merkado para man masiguro ang integridad kan istruktura asin man mamantener ang kaligtasan kan mga naglalaog na mga parasaod asin negosyante sa laog kan merkado kan syudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nubintang aldaw na dry run kana bagong ruta sa laog kan Naga, mapuon na, nagapuon na, kanda sudma ana nubintang aldaw o 90 dias na dry run kan bagong ruta sa laog kan syudad Naga. Iyan basado man sa resolution number 2025-128 as in 2025-172 na ipinaluwas kan sangguniang panglungsod kan syudad sa laog kan 90 dias. Ihilingon sa paagi kan dry run kunda epektibo ang mga rutang ini para man sa mga computer o commuters, driver kan na public utility jeepney PUG, asin man operators. Apwera sa dry run, mapo naman ngunyan ang 30 dias na traffic experiment sa pag-implementar kan na protected bicycle lane sa kalabaan kan MT Villanueva Avenue, napapanginutan kan Bicol State College of Applied Science and Technology. Ini ang panibagong ruta, iyon mga minasunod ang Loop Service General Luna Street, P. Burgos Street, Peña Francia Avenue, P. Diaz Street, Elias Angeles Street, Bagong Bayan Street, MT Villanueva Avenue, Magsaysay Avenue, G. Miranda Avenue, Roas Avenue, Fraternidad Street, Biak na Batoy Street, balik sa parte mismo kana General Luna Street. Sa Loop Service D, General Luna Street, Biak na Batoy Street, Fraternidad Street, Roas Avenue, Diaz Street, Magsaysay Avenue, MT Villanueva Avenue, Bagong Bayan Street, Elias Angeles Street, Caceres Street, balikman sa General Luna Street. Iyan ang mga bagong ruta na pinagbukasan para man sa bagong ruta digdi sa laog kan syudad Naga na kung saan ang mabiyay iyo ang Loop Service C asin man Loop Service D. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Terminal Manager kan Bicol Central Station na pabor na magkaigwa sa mandatory drug testing sa mga tsuper asin man konduktor. Boyet Paderes sa detalye. Pabor si Bicol Central Station Terminal Manager Roderick Nonoy Reposado na ipasairarog sa mandatory drug testing ng mga driver at konduktor kan mga lunadang pampubliko urog na mga buses na nagbabiyahe Naga City, Metro Manila, vice versa. Sa paliwanag tayo ni, personal niyang opinion at sinambit ng ilakdang daan sayang katuyan, masiguro na salbado ang mga pasahero na makakaabot sa ilang destinasyon urog na ngunya na sunod-sunod ang malugong aksidente sa kalsada o sa pinampo. Sigun sa iya, dahil maininigaran, may mga nasa transport sector sa nagagamit kan illegal drugs. Patunay ini ang mga nag-positive na pilang driver as in conductor. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai nagatatapos asin padagos-dagos paman giraray ada serbisyong kaperte kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur para man magatod nin tabang sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur para sa mayong sufisyenteng kwarta tangani man na makapag-abil kan CT scan asin man ultrasound, dakulang bagay talaga na libre and parte mismo na pinaghihiras kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur.
mapadapit sa medical center dyan sa Banasi sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Kaya digdi labi-labis na ang pagpapasalamat kan mga beneficiaryo na padagos na nakakabil kan programang itinutulod ngunyan kan gobyerno probinsyal na libreng CT scan asin na ultrasound dyan sa Provincial Medical Center sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Malrikas ang proseso asin kumpinyente na nga maraya ulit taday kinakaipuan magpila ninhalaba asin na magpasiring pa duman sa mga hararayong mga ospital nangurog na digdi sa laog kan siyudad Canaga maugma ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na maski por paano nakakataon nin magayon na serbisyo asin man na minus sa parte mismo kana mga namamanuan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ang libreng CT scan asin man ultrasound sharing man mga iba pang mga ino-opreser na medical services sa parte mismo kanda Provincial Medical Center dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Parte kan mga programa na pinagtutulod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinamayuhan ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte, pati naman ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, 65 mga pagbalga sa Ganban na i-record ka na PNP sa Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Kasado na ang preparasyon kan Police Regional Office 5 para sa nagadadang ng Hapon ng Bayan 2025 inikasunod kan aktibong pagpautob ng Regional Election Monitoring Action Center o REMAC. Sigun TPRO 5 spokesperson Lieutenant Colonel Malu Kalubakid, nagsisabing sentrong hub ang 24/7 na pagbantay sa mga insidenteng may koneksyon sa eleksyon ang REMAC. Inisubor ang nagiging mayor na sentro kan informasyon at man koordinasyon para sa gabos na election-related incident, operasyon kan mga checkpoint at pagpautob kan COMELEC Ganban. Nag-abot sa 65 insidente ng pagbalgar sa COMELEC Ganban, digdi sa bilog na riyon. 63 personas ang naarestar at 66 na badil ang nakumpiskar. Tigot na ikinapautob ang Ganban, taharig maafigurar ang kaligtasan kan mga botante, piring man malikayan ang kararatan sa panahon kan eleksyon. Mientras tanto, nag-abot man sa 25,000 na mga checkpoints ang naipautob na sa bilog na Bicol Region, taharig asiguraron na salbado ang gambang saro at mayong illegal na armas ang nakakalusot. Kasabay kayo naka-full alert naman ang haros nasa 12,000 na mga kabuhan kan Police Regional Office 5 taharig masiguro na tultol o ang kaligtasan sa aldaw kan Pirilian sa maabot ng Mayo 12. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PNP sa Bicol siniguro nababantayan ang mga kandidato lalo na sa pagiro kan grupo kan mga rebelding New People's Army NPA. Boss O. Kaisminda sa detalye. Nakabantay ngunyan ang PNP Bicol sa mga kandidato, lalo na sa mga kandidatong pinagkararanihan o raranihan kan mga miyembros kan New People's Army tanganing hagadan ni na permito campaign, permito win. Nasampitan na nga pagasiguro ginipo ni Regional Director Dison kan ini pasiring iti sa probinsya ni na Camarines Sur. Ipaalam sa lahat kaya nag-deploy po talaga pati AFP para siguraduhin na walang makaistorbo na membro ng Communist Terrorist Group sa paghingi ng permito campaign at permito win po. Partiyan kanaging pahayag ni Dison na konsen na mga kandidato subot ngunyan matuninong na nakakapagkampanya asin mayong abala na itinataoan na mga rebelding New People's Army at angani lang na maghagad ka na permit to win o permit to campaign sa mga kandidato igdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Overwhelming ang suporta kan tao sa Banwan Canucampo, Camarines Sur sa Team 1 Ocampo. Iyan sa pamamayo ni Mayor Alan Go asin man ng mga pagiriba orog na kay Gobernadora Elry Villapuerte. Ini huli naman na tamas maray na liderato kana alkalde asin man kan Team 1 Camsur sa pamamayo ni Gobernadora Elry Villapuerte sa pagikan pagiging transparent asin mayo nin kolor politika sa pagdul nin mga serbisyo sa mga tao. Kaya digdi padagos na pinagpapadangat kan mga taga Ocampo anda Team 1 Camsur asin man na Team 1 Ocampo kabalin na dyan si Gobernadora Elry Villapuerte na iyo anda ama kana Team 1 Camsur. Uyan parte kan mga pahayag ni Municipal Administrator Noel Soriano kan Ocampo, Camarines Sur. Okay pa. Sa ano po sa gobernador ta dai po problema na ipromote kasi araman taman po baga kung gura ano kagayon, gura ano katibay ang pundasyon kang mga Villapuerte po sa pagngaraning serbisyo. Kaya dahil po kami nasasakitan na ang sa pagngaran na i-promote ang kandidatura kan sa toyang padaba na gobernador na congressman ngunyan, hindi po sa Banwaan kan Ocampo. Kasabay po kang pagtanggap minda sa Team 1 Ocampo, ang Team 1 Camsur hanggang sa Bukal, lalo na po na permingyaon ang sa toyang mga Bukal, hindi na mga padaba. So katabang mi po iyan, katabang sinda na Mayor Alan sa pag-promote. Artiyan kan mga pahayag ni Municipal Administrator Noel Soriano sa pahayag kaniya na digdi mayo lamang ka puro problema anda partibismo kanda Banwaan Canucampo, Camarines Sur sa pag-promote bilang gobernador kanda probinsya kay Governor Elry Villapuerte ninhuli man ta pinapailing kani anda progreso asin man mga performance sa partibismo kan tabang na pinagahatod sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Madali daang ibenta asin man digdi madali anda pagkumbinsi sa mga tao sa pagsuporta sa mga Villapuerte ninhuli taigwanan nin prueba na pinagpahiling asin iyan padagos pa na nagtataw nin tabang sa mga constituentes kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa pagkagobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, mas maray an probado na nakapagtabang na may naginibuan asin bistado na iniiyo si Gobernadora Elry Villapuerte na talagang probado na kan sa iyang serbisyo sa tao sigun ki Administrator Noel Soriano kan Ocampo. Aanuhon manda anda sarong baguhan na makikipagsapalaran pa ang tao kung anong serbisyo an pwede kaning maiatang udarahon. Alagad kay Gobernadora Elry Villapuerte nahiling asin namati na ang serbisyo poon pakadto sa panahon ni dating Congressman Gobernador Luis R. Villapuerte o LRB sagkod sa iyang mga makuapo na si Congressman Migs Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte padagos ang pagtaunin dakulang serbisyo sa publiko si Congressman Elry Villapuerte. Probado na marhay ang serbisyo nasaro sa gusto kan mga botantes kaya itinataw ninda ang suporta kay Gobernador Elry Villapuerte na magbalik na gobernador sa laog mismo kan Camarines Sur. Uya si Noel Soriano, Administrador kanda Ocampo, Camarines Sur. Okay, sa kuya lang po bilang saro kitang nagretirong municipal councilor. Mas maray po itong probado na, bistado ta na, nahiling ta na po kung paano magtabang, paano magtaon ng suporta. So aanuhon ta po yung baguhan na makikipagsapalaran pa po kita kung anong klaseng serbisyo igwa. O yan na po. Nahiling tana poon kay itong dipuntong Luis Villapuerte, nagsurunod po si Makuapo, si Governor Elry, probado na po marayang serbisyo. Kaya iyan siguro po ang saro na pinaghihiling ang mga botante na
sa daraning maray na serbisyo, bistado na kung paano magpadalagan kang probinsya, paano magtaon ng serbisyo. Kaya, mayong duwa-duwa na kaipuhan talagang ibalik si Governor El Rey. Yes po, opo. Mahiling taman po hindi, lalo sa mga pag-abot po sa ngaraning covered court, mayo pong iba na nakatataaw po ning mga covered court igdi sa mga barabarangay, sa banwaan, talagang ang probinsya po sa pamamayo po kang Villafuerte. Artihan kan mga pahayag ni Municipal Administrator asin dating kagawad na si Municipal Administrator Noel Soriano kan Ocampo, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang alkalde kan Banwan kan Libmanan, Camarines Sur asin re-eleksyonista ngunya napapaabuto na eleksyon, tinawan doon ni Mayor Jess Camara na sisigurado niya na siya ang nagsusunod sa pangapunan kan Commission de Eleksyon para man sa onistong perilian asin matuninong na eleksyon. Ginibo ang pilot testing and sealing kana aabuton sa 375 na mga barangay sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur sa pagiban kan bagong ECM machine na gagamiton mismo kan COMELEC asin man kan mga katabang kani sa panahon mismo kan na eleksyon. Sa ginibong pilot testing asin man na sealing, nagluwas na overwhelming ang kapangganahan ni Gobernador El Rey Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte sa parte mismo kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur kung sain 10 ang puntos na nakukuha sa kada presento na pinagapurbaran na itisting ang nasambit ng mga ECM sa 375 barangay. Nagluwas na overwhelming asin digdi haros mayo nin iskor na nakukuha ang kalaban kan mga Villafuerte, partikular na ni Congressman El Rey Villafuerte bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur asin man ni Congressman Luigi Villafuerte bilang congressman kan 2nd District Camarines Sur. Uya ang party kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan. Kaya sunodon kami sa daing, kaya na po ay nababari. Kaya dakulaon man pong kaluwagan kan mga kapitan, sa kami po nagpapaisi 1 week before. Kung may mga schedule man po, dahil man po sinda nagagahol sa oras. Bako pong 1 day before, dangan ka mapaaram. So kami po, nang pigpaabot sa ko po, ako po baga ang incumbent mayor, ipigpaabot ko po yan sa Commission de Election. Kasi po, ang mga barangay, anas po baga din mga covered costs. Gibuhan na po ni Governor Migs, Governor Governor PG. Dahil halimbawa po, nagdyan kami, ngunyan na Aldaw, dahil naman po alam ko may mga prior commitments po ang mga kapitan, may mga kasalan, may basketball tournament, o summer on yan. Pagtalikod mo po, madyan sa nang alas 9 yung aga. Nakamin po ng alas 9. Di pa yan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, puon sa mga aki, sagkod ng sa mga gurang, gabusinda nakakaabil kan manlain-lain na mga serbisyo na pinagatod kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, lalong-lalo na ang serbisyong kapwarti, serbisyong karaban na kung sain digdi nagduduman sa mga banwaan kan probinsya kan Camarines Sur, saro sa banwaan na pinagdumanan kanda nasambit ng medical mission o tabang serbisyo medikal kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, iyo ada banwaan kan tinambaka kaibaan ang mga modernong mga ekipay, sering man ang matitibay na mga doktor asin mga nurses, nagkaigwa kan pinagaapod na medical dental asin man ay mission sa lugar na kapag kaigwanin na laboratory test asin iba pa na mga kamatian sa lado kan salud. Nagkapira sa na ini sa mga serbisyo na padagos na pigihiras sa manlain-lain ng mga barangay
kan probinsya kan Camarines Sur sa katuyuhan na digdi mpakusugon asin dagos-dagos na gibunin ni para man mas maparhay ang salud kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Iyan day matatawadan ang serbisyong kapuerte, sering man ang mga medical mission na pinakahatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ninda Congressman Elry Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin mada ni Congressman Migs Villapuerte bilang parte kan sa indang mga proyekto sa partibismo kan salud na mapakaray asin atamanon ang mga salud kan mga taga-probinsya kan na Camarines Sur dai naguuntok sa pag-isip nin mga modernong sistema and mga Villapuerte tangani man na mas pang magkusog ang sa indang kampanya na matawan nin maray na salud ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Mabarakal pa nin kadakul-dakul na mga medical band, dental band, asin na iba pang mga kagamitan tanganing siguraduhon sana na digdi magiging marhay ang kamugtakan kan na mga salud kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin matawan sindanin libreng serbisyo medikal. Yan mga tugang ang katiripunan kan mga barata lokal asin mada barata nasyonal. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po mga tugang si Jonel Cuba. Mabalus kan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga ko po si Jonel Cuba. Sa headlines kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Mga tugang sa headlines kan na mga barata sa lado lokal. PNP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin Bicol Region nagpadara ngayon kadagdagan na personay sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Napangisi si Mayor Jess o si Mayor Dennis Imperial matapos na maaraman kani na pigraraot siya kan sa iyang kalaban asin pigahagad na sa grupo kan Timuan na daida siya suportaran bilang alkalde kada Banwaan kanda Pamplona Camarines Sur alagad iyan da ipinatulan ni Congressman Elry Villapuerte. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Congressman Elry Villapuerte pinagkumpirmar na ang kandidato ninda para alkalde dyan sa Banwaan kanda Pamplona Camarines Sur mayong iba ang incumbent na alkalde na si Mayor Dennis Imperial. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Ngunya napapaabuto na perilian nangangapudan ada PNP Regional Office number 5 na kung may mga nahihiling na mga makadudang tao asin pwedeng magasuk ng kariribukan tulos ipaabot iyan sa liderato kan Philippine National Police. Ang mga headlines kan mga barata. Mga tugang sa satuyang detalyes na kita kan sa tuya ng mga barata ngunyan sa lado lokal. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Agus ngunyan ada pagiro kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagduhol ni natabang sa partibismo kan mga residentes sa laog kan probinsya ana mga programa na kung saan pigatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ada padagos man giraray na itinutulod
ianda tangani mada na makapagduhol nina mga ayuda sa partibismo kanda mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Ada saro sa mga proyekto kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, iyo ana pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal asin kan lokal na gobyerno dyan sa Banwaan kan Pamplona kung sa indigdiya tiga kondukta ang trabaho negosyo kabuhayan fair iyan katakudman ka na 13th LGU week dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw nanginot iyo ang Camarines Sur piso renibong mga empleyado sa lokal asin abroad anatawan na asin nahirasan kan mga job seekers sa Banwaan kanda Pamplona, Camarines Sur maging mga pagtaraid na mga banwaan an iba pa nga ni digdi nakalaog on the spot sa trabaho arog na sana ni Princess Maya Pornalisa na nakuha bilang sarong cashier sigun sa iya dakulang tabang huli tadigdi makakatipo na siya ning kwarta para sa iyang pagklase sa koleyo asin sa pang-aral daw kana sa indang pamilya. Ada pagatod nin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur dahil nagiging ulang mas kinangani igwa kana eleksyon. Tinawan doon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na magpapadagos-dagos asin Mayo nin pagkakaiba sa ordinaryong aldaw ang pagtaunin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur si Gobernador Luigi Villapuerte. Iyo mismo ana nagagigibonin mga paagi tangani nadigdi mayatud ang gabus na mga kinakaipuan ng mga tabang kan mga namamanwaan sa laog mismo kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagkitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa inot na termino bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Proud na ipinagapahayag ni Gobernador Luigi Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur na mabisto bilang sarong outstanding na gobernador sa intirong Pilipinas. Sa laog kan panahon na ini, naging prioridad ni Congressman Luigi Villapuerte ang pagdanay kan maray asin-asinsadong probinsya kan Camarines Sur. Nalibot man kani ang naabuton sa 1,036 na barangay na kung sain pinagatud asin direkta ang tabang mga programa sa mga namamanwaan sa laog kan na probinsya. Ang mga proyekto kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ipinamati kan gobernador sa iyang paglibot-libot sa mga barangay sa laog sanakan sarong termino na pagtukaw niya bilang gobernador kan Camarines Sur. Sangunyan, padagos-dagos pa ada pagduol nin tabang gusto pang paiwason ni Congressman Luigi Villapuerte an sa iyang mga serbisyo na namatian asin nahiatud sa parte kan mga taga Camarines Sur. Iyan sa paagi kan sa iyang pagserbi bilang congressman kan 2nd District kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga events asin programa sa maabot na September pwedeng gibon sa atubangan kan Plaza Quezon. Boyet Paderes sa detalye. Itbo. Wait. Sa iba pa niya to nga detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Padagos-dagos ang paglibot-libot na kada pamilya Villapuerte tangani manda na digdiya suyuon ang mga taga-probinsya kanda Camarines Sur sa papaabuto na napirilian. Ang grupo kanda Timwan Kamsura sa panginginot ni Gobernador Luigi Villapuerte asin manda
Congressman Elry Villapuerte kaibaan ang grupo kan Timuan Minalabak nagkaigwanin pagkakataon na digdig kaulayon ang mga residente sa partibismo kanda banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Si Gobernador Luigi Villapuerte nagpasiring duman sa barangay kan San Antonio bago lataw hamo rawon asin man sa linggugon itinaw kani an sa iyang mga plano para manda sa banwaan kan Minalabak asin sa bilog na segundo distrito kan na probinsya kan Camarines Sur kung sa inda digdi na linawan ang mga constituentes kan sinambit ng banwaan maugma na pinagsabat asin pinagdangog pinagdangog kan mga residentes and mga plano ni Congressman Luigi Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur maugma asin mainit ang pagsabat sa saiya siring man kinukurugo sini kan mga katauhan lalong-lalo na kan mga senior citizen asin man kan mga kadaragahan na kung sa ina digdi and pagpapahiling kan mainit na pagsabat saro na kahulugan na inaako kan mga ini and pagserbi kan mga Villapuerte partikular na ni Congressman Luigi Villapuerte sa 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur ninhuli kan kadakul-dakul na mga tao asin mainit na pagsabat kay Congressman Luigi Villapuerte. Sinabi kani na inspirado siya na magtrabaho asin papakarayon pa niyan lalo ang 2nd Distrito kan probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan mga pagatod nin mga tabang asin mga benepisyo para man sa mga constituentes bako lang sa banwaan kan Minalabak kundi sa bilog na 2nd District kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata balikan ta ang linya ni Buyet Paderes. Buyet. Nagpalawas ng rekomendasyon ang Department of Public Works and Highway asin ang kontraktor sa giligibong rehabilitasyon kan Plaza Quezon sa Sudad Naga na pwedeng gamiton ang atubangan na partikali para sa mga events asin programa o na sa mga programang may katakot sa Peña Francia Fiesta Celebration. Ini ang piglinaw ni City Administrator Angelo Del Rosario matapos na ma-receive niyang abiso ng katakod kan pagpapadago sa pag-repair sa banggitang plaza na siyang sentro kan mga programa na kinasalayan kan publiko kung inaabot ang bulan na September. Sigon sa administrador, sana mayo nang mag-abot na naman na aberya asin problema para dire-diretso ng trabaho na sana matapos bago ang September alagan na kay pagbaha na darakan bagyong Christine noong o kanakaaging taon 2024 kaya naabala ini labi sa 2 bulan. Para sa mga issues, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad, barata pa sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ngunyad, ada pagkakaigwa, ninda taon, ninda tabang asin bada paglibot kanda grupo kanda Timuan na Kamsur sa manlain-lain ng mga lugar digdi sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur inimad tangani na haputon na an iba pang mga pangangaipo asinda iba pang dapat na maidara sa laog kanda sa indang mga banwaan kadakol na mga kaputan asin banda mga itinatao na pahayag ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa partibismo kan pagtitiwala sa mag-aramang Villapuerte padagos an suporta na itinataw kan mga ini dakul na pasasalamat ang pinagabubutasan man ni Congressman Elry Villapuerte sa iyang pagpasiring sa manlain-lain na mga banwaan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kung sain digdi itinataw ang tiwala sa sainda. Jering man nagpaparakpakan asin pinagkukugos si Congressman Elry Villapuerte
dyan sa Banwaan kan si Roma Camarines Sur. Ipinahiling kan mga taga Banwaan kan si Roma Camarines Sur an sa indang tiwala asin man suporta kay Congressman Elry Villapuerte bilang mabalik na gobernador kan na probinsya kan na Camarines Sur. Siring man sa Banwaan kan na sangay na kung sain iyo mismo anda balwarte asin Banwaan kan mga Puente Villa nahiling anda makusog na suporta asin tiwala sa kandidatura ni Gobernador Luigi Villapuerte sa pagbisita kani sa Banwaan kan sangay Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, piga kumpirmar ni Congressman Elry Villapuerte kan na probinsya ng Camarines Sur na ang opisyal na kandidato kan Team 1 Camsur dyan sa Banwaan kan Pamplona. Mayong iba, iyo si Mayor Dennis Imperial asin ang mga pag-iriba kani dyan sa Team 1 Pamplona. Iyo ang suportado ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elry Villapuerte. Ang kumpirmasyon na yan mismong binutasan ni Congressman Elry Villapuerte sa kadakul-dakul na mga tao na nagpartisipat sa pinagibong Grand Political Proclamation Rally sa Banwaan kan Pamplona Camarines Sur kan nakalis na aldaw kung saan sinabi kani na mayong ibang kandidato na sinusuportaran ang mga Villapuerte kundi si incumbent Mayor Dennis Imperial. Inuli kaniya na para na ang mga salang mga impormasyon asin mga pagpapaluwas ng mga piki na mga impormasyon na ang kampo ni Imperial dahil suportado ni Congressman Elry Villapuerte alagad sa ginigbong Grand Political Proclamation Rally sa Pamplona. Saro sana ang pigsasabi ni Congressman Elry Villapuerte na ang suportado kan sa indang grupo asin kan Team 1 Camsur mayong iba iyo si Imperial. O yan parte kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona Camarines Sur. Naman po kami kingalas dahil yun yan ang inuulit-ulit ng pigpapaliwanag sa mga tao sa Pamplona na ang solamente sinusuportahan and ang opisyal na kandidato kang Pamilya Villapuerte isang Team Pamplona, ang Pamilya Imperial, si Vice Mayor Pabi, the rest of Team Pamplona. So alimin naman po yung pa-explicar sa tao kundi yan siguro may mga nadadaran sa mga palakop na mga arugen na issue na sila ang sinusuportahan ni Villapuerte, nagsusuporta sila sa Villapuerte. So, given man, minsan talaga kaya masakit minsan sa ibang tao pagpaliwanag. So, mas maray na itong mismong arugen ni halos last minute na kang campaign period. Mismo na ang nagtaram and personal pang nagtaram si Congressman Elry, pati si Governor Luigi, duman sa kadakulan na tao, almost nasa 12,000. So, sinda na mismo ang nagtaram. So, sana nalinawan ang gabos. Dahil poon pa kang pag-file meaning COC, nakasuporta na si Governor Luigi. Siya lang ang governor, digdi sa historikang Pamplona na ang sarong mayor nag-file kang COC. Inibanan mismo kang governor. Hanggang after kadto, si mga barangay visitation, given man aram naman sa mga barangay kang Pamplona na pag na barangay visitation kami ang perming kaibanan ni Luigi. Party kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kanda Pamplona Camarines Sur. Iba pang detalyes kan barata Mayo 16 pigdeklarang Education Support Personnel Day para man sa mga non-personnel kan Departamento kan Edukasyon. Darrell Banya sa detalye. Sa pahayag ni Attorney Salvador Books Pilingon and Division Information Officer kan DepEd sa probinsya ng Camarines Sur, sinabi kay ni na Mayo 16 pigdeklarar como Education Support Personnel Day para sa mga non-teaching personnel kan Department of Education.
Tigsabi pa ni Pilingon na sinabitang aldaw ang panahon tarik na tauanin recognition o pag-midbid ang mga non-teaching personnel sa saindang dakulang kontribusyon sa pagtaon ng serbisyo sa mga classroom. Sigon kay Pilingon, dakula ang tabang kan mga sinabitang individual dinilita sa presente base sa kasubuan kan DepEd. Sigahalik na ang mga non-teaching load kan mga paratukdo tangarig na makapokus sa saindang mga trabaho. Ang saindang mga gibo o ang trabaho, iyanyaw sa mga non-teaching personnel na nagiging dugang sa saindang obligasyon. Huli ka ini, deserve man daan kan mga non-teaching personnel na tawan man sindanin aldaw tangarig na ma-appreciate ang saindang mga valuable contribution. Ito mga importanteng kontribusyon sa pahikan pagtaonin pag-reconnoisseur asin pagpasalamat sa inda. Importante na mamatian kan mga non-teaching personnel ang pag-apresyar kan DepEd tangarig na urog pang maengkaminar ang iba na maglaog sa sinambit ng ahensya. Sa presente, nagpaabot na sananin pasasalamat si Pilingon, ulita na tintaan na anli o na pirmahan na anli na mataong onra o pagmidbid sa lado kan mga teaching personnel sa Department of Education. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigkumpirmar ni Mayor Dennis Imperial na ang tindog ngunyang kan sa indang grupo asin ang tindog kan pamilya Villapuerte iyo na mayo nin matraidora sa indang grupo. Sering manda dai matraidor ang pamilya Villapuerte sa grupo kan Timuan Kamsur na pag-iriban ninda sa laog mismo kanda organisasyon. Sinabi ni Mayor Imperial na sinsirong maray si Congressman Elry Villapuerte sa pagproteher kan sa inda mga pag-iriba sa laog mismo kan Timuan Kamsur. Mayo nin tinatago na sekreto sa iya asin sa grupo kan Timuan Kamsur. Asin ini marhay na lider ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur na si Governor Elry Villapuerte asin man si Congressman Elry Villapuerte sa iyang mga pag-iriba sa laog mismo kan sa indang partido. Uya si Mayor Dennis Imperial kan o kan banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Tama po yan. Yan talaga ang samuyang ano dyan. Iyan ang stand kang grupo mo. And yan ang pinaka number one na stand kang mga pamilya Villapuerte. Nama yung trader ngayon sa pamilya Villapuerte sa Timuan Kamsur. Actually, nag-istorya man yan sa si Congressman na minsan niya na-text ngayon ang balyong grupo ang sa Kuyang Ninong. So, dahil niya yan tigi-intindi dahil ano siya sa kuya, tapat man sa muya si sincere man sa muya si Congressman. So, tigi-info niya man kami. Ngayon Mayor, nagko-contact ngayon sa ko, nagko-communicate, pero papahiling ko sa imo na ako confirm or any communication dyan sa imong ninong. So, yun man to ang sabi niya, na mayo ngayong traidoran sa grupo, lalo na kaming pamilya Villapuerte. Papatunayan niya sa imo na bako kitang traidor. Uy, Mayor! Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kanda banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tindahan sinalakat nin parabunda dyan sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Bus Oka Isminda sa detalye. Padagos pang pinag-imbestigaran kan mga autoridad na pananalakat sa sarong tindahan yan sa banwaan ni San Fernando, Camarines Sur na konsay na base sa CCTV footage sa tulong tinabistong persona na naglaog sa pagikan pagdistrongkar kan roll up kan nasambitan ng tindahan. Sa report tindahan na konsign ini an makukwadyan sa Sunados kan Barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Ang pinagkakarkulong linaog mga bandang alas 2:55 nin mag-umagahon na konsign ini na diskubre alas 5 na nila pagkaaga kasugma na pagsasadiri ni kang pinag-aalyasan na Miriam nasa tamang edad, residente kan San Fernando, Camarines Sur. Base sa report kan biktima, ang dinabistong suspect ang nakalaog sa pagikan pagka-raot kan padlak kan roll up door kay ni asin duman pinagkakuaan kwarta
na dai madeterminaran ang kantidad mantang nakakapira pa nga mga items kan tindahan an pilaglalay ka na tulong suspect na base sa report na kuananin footage sa CCTV camera an tulong suspetsado na naglawag sa nasambitan ng tindahan sakay sa motorsiklo na mayo ning plate number. Palagos pang pinag-imbestigaran kan mga autoridad mapadapit sa nasambitan ng insidente. Dagdag na bareta sa Lado Localos Corresponda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos pakitang unyanda sa detalyes pa kanda sa tuyang mga barata pakitang unyanda sa Lado Lokal. Ngunya na napapabuton ang eleksyon nangapudan si Regional Director Brigadier General Andre Dizon kana Bicol PNP sa publiko kana sa indang partisipasyon sa kampanya kan PNP kontra krimen dai nagpaghalaton na digdiya mabiktima pa kana mararaot na mga elementos ipaabot tulos sa sainda sa partikan pulis kun igwa nin mariparo mahiling na makadudaan mga hero-hero dai halatun na iyo pa ang mabiktima asin an sa indang mga pamilya bago mangyari ini ipaabot na tulos sa PNP tanganing makapagresponde ang mga miyembros kan pulis. Uyan party kan mga pahayag ni Police Regional Director Brigadier General Andre Dizon. Na labing pagbantay sa satuyang palibot kay kuha ng partisipasyon kan lambang saro na dahil na paghalato na sa sabirin nilang pamilya mangyari. Kung may naobserbara na po sinda na irregular asin alam nilang maraot ang gibo, bad element, i-report na po tulos. May mga Viber, may text baga po kita, may video po kita, tanganing makuha tulos sa ang informasyon kan pulis. Nasa social media po gabos na istasyon, gabos na unit ka na PNP magdigdi sa Bicol, bilog na Bicol po, sir. Artiyan kan mga pahayag ni Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal mayo nin relasyon sa nagadadanga na eleksyon o sa dalagan kan politika ana pagdara nin dugang na mga miyembros kan pulis dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Ini uli manta ang Libmanan sa evaluation na pinaggibo kan Philippine National Police sa rong matuninong na lugar. Ngunyan napapaabuton ang eleksyon asin puro sa naman palayugan o digdi reribayanin mga tataramon ang mga kandidato. Saro sa nahiling na rason kan liderato kan Philippine National Police kaya nagpadaranin dagdag na pulis dyan sa Banwaan kan Libmanan iyo na igwa kaya nin mga sighting da kan grupo kan mga communist terrorist group na pwede na maging banta sa seguridad sa papabuto na eleksyon kaya dinugangan ang pulis. Mayo digdinin relasyon ana ralaban sa politika kan manlain-lain ng mga kandidato asin man political party dyan sa party mismo kan Banwaan kan Libmanan. Uya ang paglilinaw asin pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Bad may intelligence report na presensya siguro kan kalaban tabaga sa gobyerno, sir. Iyo po ang mga saro sa pigbabantayan tabako lang so mga armado na pribado bagko sining mga membro kang communist terrorist group po, sir. Politika bako po, sir. Nagkakaigwalang ning artikan mga pahayag ni Police Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon and PNP Bicol. Mga dugang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7 sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sindong para barata si Junel Cuba
mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.